Good day mga guys. Ngayon magtatato tayo ng gorilla. Tapos yung style nito ay neo-traditional. Ito pala yung gustong design ng client natin kaya ito yung ginawa natin. So bali ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-lining. Hindi to puro kwento. Tignan nyo kasing maigi yung yung sinasabi kong paglilinya ko. Kasi naka real time naman to guys. At yung voltahe ko talaga pag nagla-lining ako, ayan, 4.7 volts. Sobrang baba, 'di ba? Kasi mas maganda yung pasok ng tinta pagka ganyan ka baba yung voltahe nyo. Pero kasi guys, yung gamit kong machine medyo malakas yung mass tracer. Malakas yung volts niya, kahit mababa lang, okay na yung takbo ng karayom pagka ganyan yung voltahe. Pero pag yung gamit ko ay yung Spectra Flux na clone, ang voltahe ko doon ay 5.5. So magkaiba siya, 'di ba? Kasi nga yung makina magkaiba rin yung tono. Pero ito guys, yung pagla-lining ko, halos ganyan lang dapat kabagal pag nag-lining kayo. Hindi pwede yung sobrang bilis. Kasi pagka mabilis, hindi talaga makakapasok yung tinta ng maayos. So dito guys, ang ginamit ko lang na pang lining dyan ay 7RL. Pwede din naman gumamit kayo ng 5RL, pero sa akin kasi mas okay yung 7RL, mas medyo makapal siya ng konti. At dapat lang talaga mabagal yung galaw ng kamay nyo para pumasok talaga agad yung tinta. Tapos sa shading naman guys, ganito yung sinasabi kong smooth shading. Ayan, yung hagod nyo dapat pa ganyan lang. Tansya-tansyain nyo lang, dapat hindi ibabad yung makina. Kasi pagka naibabad mo yan guys, magiging dark yung color. Mahirapan kayo mag-adjust pagka na dark nyo, 'di ba? Hindi nyo na mahabol. Yun yung problema. Pagka nadidiin nyo ng sobra tapos naibababad nyo ng hagod, hindi talaga madaling matansya yon. Dapat ganito lang yung hagod nyo para tansyang-tansya nyo yung black and gray na smooth. Yan. Tapos sa pagda-dark naman guys, tignan nyo, pag nag-dark ako, mabagal lang yung galaw, 'di ba? Tapos patagilid siya. Tapos naka 45 degrees yan guys, para pasok na pasok yung tinta. Yan. Tignan nyo yung pag-shading ko. Yan o, mabagal lang yan guys. Dapat ganyan yung pag-shading nyo ng dark. Pwede rin naman yung katulad kanina. Pero sa akin kasi, para solid agad yung kulay, ganyan dapat yung style nyo ng pag-shading ng mga dark. Pagka hindi naman ganun kalakihan yung yung kukulayan nyo. Kasi pagka malaki, ibang style naman yung pag-shading natin nun. Mamaya makikita nyo sa bandang taas yung sinasabi kong ibang style ng pag-shading. Yan. So dito guys, yung ginamit ko na pang shading dyan ay 15cm. Gumamit kayo ng 15cm guys kasi maganda siya pang shading. Actually di na nga ako gumagamit ng M1 eh. Puro CM na yung ginagamit ko ngayon. Mas nagustuhan ko talaga yung CM kaysa sa M1. Pero may mga ibang professional tattoo artist pa rin na gumagamit talaga ng M1. Ako lang kasi guys, hindi lang talaga ako sanay gumamit na ng ganun. Kasi nasanay na ako ng CM, lahat CM yung ginagamit ko. Hindi madaling sumungkit sa mga kantuhan, pero ang ginagamit ko na doon ay yung 14RS. Para sa akin kasi pagka mga detalye, mas okay na pangsungkit yung 14RS. Mas control niya yung nun, yung makukulayan. Hindi siya mag-overlap basta-basta. Tulad nito guys, yung dulo nito dapat matulis na matulis yan. Kaya 7RL na yung gagamitin ko. Kasi pwede naman yung gamitin guys, basta kontrolin nyo lang yung baon. Tapos sa smooth black and gray, ganito lang dapat. Tulad kanina yung ginawa ko sa babang dila na yan. Tapos dito sa loob, tignan nyo yung pag-shading ko. Yan. Pag ganyan yung stroke ko kasi nakapahalang din yung style ng design. Medyo mahirapan kasi ako magsungkit pagka pababa.
kasi matatakpan ko, hindi ko makikita, 'di ba? Mas maganda na nakikita nyo yung galaw ng karayom nyo, yung dulo, para control nyo siya. So pansin nyo, panay ang punas ko kasi hindi pwedeng maibabad ko yan, kasi pag naibabad ko yan guys, pwedeng madumihan talaga. Kaya dahan-dahan lang talaga dapat, tapos punasan nyo. Yung iba siguro na sobrang galing na talaga, hindi na nila masyadong tinitignan. Nakokontrol na nila yung pag-shading ng black and gray kasi master na nila yun guys eh. Ako kasi inaaral ko ngayon yung light, tapos sinahabol na lang para makuha mo yung tamang kulay. Yung ginagawa ng mga artist na iba, sinusubukan ko rin kasi syempre mas okay na mas marami tayong alam. Tapos ito guys yung shading na pang may mga experience na, kasi yung ganito guys hindi nyo makikita yung tip ng karayom, mahirapan kayo, pwede kayong sumablay dyan. Tapos ito pala guys yung 14RS yan. So ito yung pang shading natin sa mga dark, kasi hindi naman kasya yung yung CM natin na ginamit na 7 eh. Mas maganda dyan gamitin yung 14RS na dire-diretso na yan guys. Hindi ka na masyadong mahihirapan pagka nag-shading ka ng solid gamit yan. At mas control mo dito yung karayom, kasi sa CM hindi naiiwasan na may lumalampas doon. Pag ito kasi yung gamit mo, sure ka na hindi basta-basta lalampas, kasi patulis yung dulo niya. So control na control niyo siya, parang ballpen lang, 'di ba? Pagka lapad kasi mas mahirapan kayo doon. Lagi niyo lang tandaan yung sinasabi ko na dapat yung control lagi niyong gawin. Kasi guys, pag may control tayo sa pagbaon ng karayom, mas magagawa natin ng maayos yung tattoo. Kasi ganito yan pag may control ka, kahit sumablay ka na sobrang labo ng gawa mo, pwede mo pa rin habulin yun, i-dark mo, 'di ba? Pero guys, pag naibaon mo ng malalim yan, panigurado hindi mo na basta-basta mahabol yan. Kaya yung sinasabi ko lagi na make sure nyo na meron kayong control dun sa pagbaon ng karayom. Kasi pagka naisolid nyo yan at nagka-problema, hindi pumantay dun sa ibang kulay, hindi na siya madaling habulin. Yun yung problem. Basta tandaan nyo lang yung sinabi ko na yon, at nagagawa nyo ng maayos yung trabaho nyo. Sumablay man kayo, lumabo man, pwede nyo pa rin i-dark, diba? Yun yung pinaka the best way para hindi ka magkamali. And although may mali ka kasi malabo nga yung gawa mo, pwede mo naman ayusin yun. Pag kasi guys, pagka dark na dark kasi hindi na talaga mahabol yun. Mahirap nang mahabol. Yan. Pagka light, pwede mo pa siyang ayusin. Mas improve, pwede. Kaya yun yung pinaka the best way pagka nag-uumpisa pa lang kayo, is magtattoo kayo sa mga kaibigan nyo, tapos i-light nyo lang yung pag-shading nyo. Huwag nyo masyadong puwersahin na parang akala nyo hindi pumasok. Tansyahin nyo muna, aralin nyo bawat shading nyo. So dito ganto, light lang muna natin. Tapos yung pinaka-control nyo na gaan ng kamay at pag-shading nyo, ginawa nyo, tapos yung resulta okay naman, i-maintain nyo yun guys. Yun yung i-maintain nyo na shading. So kung sumablay ka naman, nag-dark naman siya, gaanan nyo pa yung kamay nyo. Dagdagan nyo pa ng distilled water yung black nyo para light na light lang talaga siya. Bawat detail guys, aralin nyo. Kasi kahit sabihin ko kung ilan drops yung patak ng black and gray ko, pero yung baon nyo ng karayom may sobrang diin,
useless pa rin. Kaya yung sinasabi ko, yung control dun sa pagbaon ng tinta, napaka-importante sa pagtatato. Kasi nandoon lahat yung sikreto eh. Wala naman yung sikreto dun sa pagtitimpla ng ink eh. Wala naman yung dapat yung timpla ko pare-parehas talaga yan, accurate. Ito yung dark, light, medium. Guys, kahit timplahin ko pa ng perpekto yon, tapos yung pagbabaon nyo ng tinta ay hindi maayos, useless yun. Promise. Kasi sa how many years na experience, napag-aralan ko na yung pagbabaon ng todo, pag-control ng shading, mga ganyan. Promise. Yung pagtimpla ng medium, dark, light, black and gray, ginawa ko na. Pero useless kung hindi mo alam yung pag-shading ng maayos. Useless talaga yun, guys. Kaya para sa akin, kung nakikita nyo ako mag-shading ng ganito, gawin nyo yun, guys. Kasi ganyan naman talaga ako mag-shading. Maraming nagtatanong paano ba ako mag-shading ng black and gray. Ayan, kung ano yung nakita nyo kanina, yun. Yung dahan-dahan, yung ganito. Ayan o, di ba? Ganun lang ako mag-shading. Yung kaskas ko hindi masyadong parang galit. Hindi, may control yan, guys. Sobrang control yan. Hindi yan basta-basta na sinishade mo lang ng parang parang wala lang. Hindi, laging may control yan. At dahil sa ganda ng natin ngayon, cartridge needle natin na Pepax Lance, mas maganda lalo yung pag-shading ko. Ayan, hindi lang sa shading, guys, panalo rin yung pang lining natin. Kahit ibang machine yung gamit nyo, maganda talagang cartridge needle to, promise. So ito na pala yung resulta ng ginawa ko, guys. Ayan, clean tattoo lang siya, malinis lang yung pagka black and gray. At sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. At kung okay lang po, pa-like and subscribe naman ng YouTube channel ko. At hanggang dito na lang muna. Sa susunod ulit. Bye!